Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. Welcome again to my small channel. This is EJ Morse. At thank you for joining me today. At doon sa mga kababayan natin, saan mang dako ng mundo kayo naroroon sa ngayon, ay sana nasa maayos kayong kalagayan at stay safe. At tuloy-tuloy na tayo dito sa ating gagawin discussion. Ngayong araw ay gusto kong i-discuss yung nakikita nating pinapakita sa atin ng presidente na pagiging parang nonchalant. Parang baliwala sa kanya yung mga ginagawang pagbatikos, yung ginagawang pagpuna, at meron pa nga mga paghamon, at kung ano-ano pa na mga pang-iinsulto sa kanya. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging weak leader as alleged by the former President Rodrigo Duterte? Siya nga ba ay takot na siya nga ba ay takot sa confrontation? Siya ba ay sadyang tahimik? Siya ba ay sadyang umiiwas sa gulo? At maraming iba pang mga pag-describe sa kanya, sa kanyang personality, na sa ngayon ay sa tingin ko, sa aking sariling pag-a-analyze, kasi nung una, na ano rin ako, na nakukulangan doon sa mga reaksyon niya, lalong-lalo na doon nga sa mga very challenging na mga ginagawang pronouncements o ginagawang mga pagpuna sa kanya, lalong-lalo na itong kampo ni Rodrigo Duterte or ni VP Sara Duterte. Kung minsan gusto ko nang maniwala na talagang may pagkukulang ang presidente in terms of showing his courage, and parang nakukulangan ako sa pagpapakita ng tapang at sa pagpapakita ng pagiging kanyang firm at pagiging resolute. So, palagi yan, tuwing makikita ko siya sa mga interviews niya sa television, lalong-lalo na pagkakatapos ng magkakaroon ng mga controversial na puna, controversial na mga pagsasalita at mga paghamon nila Rodrigo Duterte at ganoon din ni Sara Duterte. Kasama na rito yung kampo ni Kibuloy, yung kampo, itong sila Harry Roque, itong sila Salpanelo, na ano yan, no let up yan. Magmula pa noon, wala nang ginawa itong mga taong ito kundi punahin ang kilos ng presidente. Wala na silang tigil ng kakahamon na magpa-drug test, kung ano-anong mga issue ang binabato sa kanya, na hindi nga tumitigil mula noon hanggang ngayon. No let up. Tuloy-tuloy itong mga ito. Well, alam naman natin kasi ang pinanggagalingan ng mga ito. Lalong-lalo na itong sila Roque, sila, of course, si Rodrigo Duterte himself at saka si VP Sara. Si ano rin, ito nagsasalita rin ito paminsan-minsan ng laban kay presidente, itong si Bato de la Rosa at saka si Bongo. At of course, lalong-lalo na yung mga tauhan nitong si Kibuloy. Walang tigil ang mga ito. Pero ang presidente nga natin, si PBBM,
tila sa akin ay kulang na kulang yung ginagawang mga pagsagot at reaksyon. Hanggang sa isang araw, nung unti-unti kong nakikita yung kanya mga sagot at yung mga unti-unti niyang unti-unti niyang paglalabas ng baraha. Meron pa pala talaga siyang itinatagong baraha. At kakaiba talaga siya. Kakaiba siyang gumawa ng reaksyon, kakaiba siyang mag-isip. Para sa akin, para sa akin. Kakaiba ang kanyang pag-handle sa mga ganitong klaseng pag-atake sa kanya. Mukhang itong si PBBM, yung pagkatao ni PBBM o ni Presidente Bongbong Marcos, parang ito yung sinasabing yung tinatawag natin sa Tagalog na pinagtibay at hinubog ng panahon. Ulitin ko. Isa siyang tao na hinubog at pinagtibay at hinubog ng panahon. Kumbaga sa wine, mahabang panahon na age in a barrel. Anyway, bakit ko sinabi yan? Kasi, kung iisipin mong mabuti at titignan mo yung kanyang mga reaction, very cool siya, parang very passive doon sa mga matitinding issue. Lalong-lalo na yung paulit-ulit na pag-atake sa kanya nila Digong Duterte na siya ay drug addict. Tinatawanan niya lang ang media pagka tinatanong siya tungkol dito. Di ba? Maraming hamon sa kanya itong sila Roque na magpa-drug test. So binabaliwala niya lang. Itong mga pinagsasabi ni former President Digong Duterte na yung insinuation niya na parang gusto niyang hindi niya madiretso, siyempre alam mo na, abogado, umiiwas din talaga sila sa diretsong magkaroon siya ng kaso sa sedition. But in so many ways, pagka pinakinggan mo sinasabi niya, doon din pumupunta sa parang kinukumbinsi niya ang mga militar na mag-withdraw ng support kay PBBM. So, yan yung mga kadalasan na naririnig natin na ibinabato sa kanya. Dahil kesyo addict nga daw siya, kesyo ganito, kesyo ganyan. Maraming issue na iisa lang naman ang, again, pinanggagalingan na nakikita ko dyan. Kaya siya ginaganyan ng kampo ni Digong Duterte. Well, of course, kung makakaupo si Sara Duterte nang hindi pa natapos ang term ni PBBM, masosolve lahat ng sakit ng ulo, lahat ng problema nitong si former President Digong Duterte na kasalukuyan niyang hinaharap at haharapin pa. Lalong-lalo na yung pag-iimbestiga ng ICC na palapit sa tingin ko ang pagdating ng arrest warrant. So again, ano ang pinanggagalingan naman ng Presidente Bongbong Marcos na pagiging parang nonchalant? Yung parang baliwala sa kanya to. Parang cool lang siya. Hindi siya nagpapakita ng pagiging pikon at hindi siya nagbibigay most of the time ng reaction dito sa mga negative na ibinabato sa kanya ng kampo ni Digong Duterte. Napag-isip-isip ko kasi unti-unti ko rin nakikita nga yung mga sinasabi niya indirectly at saka yung mga reaction niya. Katulad na lang nung una, sinasabi niya na hindi niya susuportahan ang ICC sa ginagawa nitong investigasyon dito sa kaso ni Rodrigo Duterte. Dahil hindi nga daw tayo miyembro
at yun ay pinaninindigan niya. So yun din ang pinangahawakan itong nila Bato de la Rosa, nila Bongo, at of course ni PRRD. Yung kanya sinasabi na hindi niya papayagan yan, hindi ko susuportahan yan. But later on, through Secretary Bersamin, sinabi niya na pag ang arrest warrant ay inimplement ng Interpol, wala tayong magagawa, kundi sumuporta at ibigay at hayaan na mag-serve ng warrant of arrest ang Interpol dahil tayo ay miyembro at tayo ay may obligasyon na sumuporta sa kilos ng Interpol. So anong ibig sabihin yan? Of course, ano niya yan? Alter ego niya, si Bersamin. So ibig sabihin, stand ni PBBM yun. Yung sinasabi ni Bersamin na obligado tayong sumuporta sa gagawing pagkilos ng Interpol just in case gamitin sila ng ICC para mag-serve ng warrant of arrest. Okay? Isa yun. Pangalawa, yung issue about itong nakapending na impeachment cases ni Sara Duterte ay isa pa rin yan na nakukulangan tayo sa reaction ni President PBBM or ni President Bongbong Marcos. Nung sabihin niya na walang maitutulong sa bayan yan. Hindi niya raw gusto yung impeachment case na yan. Kung siya ang masusunod ay wag na ituloy yan. At yun nga, sabi niya, walang Pilipino na matutulungan niyang impeachment cases na yan. So, yun. Dahil nga sa mga, of course, nakita natin yung pinagagawa ng mag-ama, na Duterte, tayo ay panig dyan sa impeachment cases na yan, na sana ay mangyari yan. Pero dun nga sa reaction ng ating presidente, na sinasabi niya na hindi niya suportado yung impeachment cases na yan, ay nakukulangan tayo dun sa reaction niya na yon. Kaya nga sinasabi natin na parang masyadong hilaw ang mga sagot niya at masyado siyang passive, masyado siyang nonchalant sa mga nakikita nating mga ginagawang hindi magagandang pagbato sa kanya ng mga Dutertes. Pero itong mga the last few days, iba naman ang nakikita natin. Kaya sinasabi ko, baka naman talagang itong presidente may kakaiba lang talagang style ng pag-handle sa problema. Kaya ganito siya. Kasi yung pagtanggal ni PBBM dyan kina former President Digong Duterte at ni BP Sara sa National Security Council ay may ibang may ibang meaning. Para sa akin, hindi niya gagawin yan kung talagang ayaw niyang matanggal sa pagka-Vice President itong si Sara Duterte. Although ito namang si Sal Panelo at itong si Harry Roque ay ibang interpretation or iba na naman ang binabato kay PBBM dito na naintindihan naman natin yung pinanggagalingan din nila dahil siyempre mga aso sila na taga-tahol. Pero dito, para sa akin, iba yung pinapakitang kilos at saka mga earlier pronouncements ni PBBM, pero iba yung gusto niya mangyari dito. At sa tingin ko, yung mga ikinikilos ng mga congressmen, lalong-lalo na may sinasabi pang fourth set of impeachment case na ipa-file ng mga congressmen mismo. So medyo malalim yung pinanggagalingan nitong mga balitang ito. At
Sa tingin ko, again, mukhang malalim din itong Presidente Bongbong Marcos. Iba yung kanyang panlabas na ipinapakita sa kanyang pailalim na ginagawa. Mas mahirap magtimpi ng galit at magpakita ng pagiging cool at pagiging nonchalant. Yung babaliwalain mo lahat ito. Ipapakita mo sa media, ipapakita mo sa taong bayan na cool ka lang, kahit na kung ano-ano pa pinagbabato sa'yo ng mga putik, itong mga kalaban mo sa politika. Pero may malalim palang kadahilanan para sa analysis, para sa akin. Kasi ito nga, nung lumabas ang balita na tinanggal na sa NSC itong mag-ama, iba na ito. Hindi ito basta-basta gagawin kung gusto niya talagang makipag-reconcile dito sa mag-ama. Kaya nga isang hindi natin nagustuhan sa kanya noon, nung after magbanta si Sara Duterte, pinagmumura sila, nagbanta na may papatay na sa kanila, kung siya ipapatayin din, at nasegundahan pa ng tatay niya na sinabing hanggang kailan magsusuporta itong mga military na to, ang mga militar na to, sa isang drug addict na presidente. So, gigil na gigil tayong makarinig na sagot sa ating presidente tungkol dyan sa mga issues na yan. Pero, ang naging sagot lang ni PBBM doon sa pagmumura na napakalutong ni Sara Duterte at yung pagbabanta. At nauna pa dyan, yung gustong gilitan siya ng leeg dahil doon sa issue doon sa PMA graduation daw, rights. PMA graduation rights na may isang graduate doon na ina-arbor yung relo ng presidente base sa kwento ni Sara Duterte na hindi na pagbigyan. Ay gigil na gigil si Sara Duterte na gusto niya raw gilitan ng leeg itong si PBBM. Alam mo na, ginawa niyang malaking issue yun against PBBM. Tapos nga sumunod na dyan yung pagsabi ni Sara Duterte na pag hindi kayo tumigil, kausap niya daw si Amy Marcos, sa pagbanat sa akin, ipauhukay ko ang tatay nyo, pupuntahan ko yan isang araw, pauhukay ko ang tatay nyo, kukunin ko yung yung katawan niyan at itatapon ko sa West Philippine Sea. Doon pa lang, dapat may matinding reaction na si PBBM doon. Pero hindi nangyari. Kaya napilitang sumagot yung apo ng Marcos Sr. na si Sandro Marcos. Congressman Sandro Marcos. Siya ang sumagot ng ginawang mga pananalita ni Sara Duterte. Pero hindi tayo nakarinig ng sagot galing sa Presidente Marcos. Tapos noon, sumunod na nga itong pagbabanta at yung pagmumura ng malutong. Pero sumagot siya. Kaya lang, sabi ko nga, hilaw din ang sagot niya. Nakukulangan ako sa sagot niya. Sabihin niyang, hindi ko mapapalampas ito. Papalagang ko to. Hanggang doon lang. Kaya sabi ko, itong presidente ay masyadong mabait at ayaw ng away, ayaw ng confrontation, gaya ng pagtingin ng iba. Ang iba sinabi pang dinadaga o kinakabahan. Pero, kung susuriin mong mabuti, para sa aking other side of my analysis, parang malalim lang talaga siya. Sabi ko nga, mas mahirap or para sa akin, mas matapang ang taong marunong magtimpi, marunong magtiis,
doon sa mga naririnig niyang pambabato sa kanya, pambababoy sa kanya, dahil alam niya yung kanyang mandate na magtrabaho. Ito yung other side na sinasabi ko, na para sa analysis ko. Malalim siya in terms of pagiging matiisin sa mga ganitong criticisms, pagtitimpi at pag-hold ng galit niya, at nag-focus lang siya sa mga ginagawa niya. Focus lang siya. Pinabayaan niya, pinapapasok niya rito sa isang tenga, palalabasin sa kabila. Yung mga naririnig niya. Para sa akin, mas astig yan. Mas matapang na tao yan. Malalim yan. Mas madali magyabang at magpakita ka ng tapang sa pananalita sa telebisyon. Para sa akin, mas madaling gawin yan. Para sa isang taong mayabang, magsasalita ng may kayabangan sa telebisyon at katapangan kuno sa telebisyon, para sa akin, mas karuwagan yan. Ini-enjoy lang ng taong yan yung limelight, yung paningin niya na ang tapang-tapang niyang tingnan. Sikat na sikat siya dahil machong-macho siya. Or kung babae man yan, sikat na sikat siya. Kahit babae siya, napakatapang niya. Dahil doon sa mga pananalita na walang preno, na walang kinatatakutan, to the point na kabastusan na ang sinasabi. Para lang i-dramatize, para lang ipakita yung katapangan nila kuno. Para sa akin, mas mahirap yung ipinapakita at mas mahirap yung ginagawa ni Bongbong Marcos, ni Presidente Bongbong Marcos, na pagtitimpi, pagpapakita ng pagiging cool, pagbaliwala sa mga naririnig niya. Pero, nakafocus siya sa mga ginagawa niya at ginagawa niya yung dapat gawin para kontrahin ang mga taong to. Para bigyan ng tamang aksyon ang mga taong gumagawa ng laban sa kanya. Para sa akin, mas matapang yan. Napakahirap magtimpi ng galit. Nakakatakot lang yan, baka Mr. President, atakihin ka sa puso sa sobrang pagkimkim ng galit. Pero very cool siya. Nakita niyo naman, yung issue ng tungkol sa pagiging addict niya, di ba? Ilang beses na tanong siya ng media dyan. Tinatawanan niya lang. Tatawa lang siya. Again, sinasabi ko, mukhang ayaw niyang mapulaan naman siya. Ng taong bayan na nadidistract siya, ayaw niyang madistract. At ayaw niyang mapulaan ng mga taong bayan na distracted siya at hindi niya nagagawa yung trabaho niya. Hindi ba? Para sa akin, cool na cool siya. Tumatanim sa, of course, tumatanim sa puso niya yan, yung mga pag-atake sa kanya. Pero ano magagawa nga naman niya? Kung ikaw ay isang tunay na public servant, dapat hindi ka balat sibuyas. Gawin mo yung dapat mong gawin na trabaho. Yung mga unproductive na katulad nitong mga pananalita na walang maitutulong sa bansa, baliwalain mo at gawin mo lang ang trabaho mo. Na sa tingin ko, yun nga ang nangyayari. Ito nga ang ginagawa ni PBBM. Yung mga hindi kumbinsido dyan, yung mga lalong-lalo na, yung mga, of course, yung mga hindi tagahanga na PBBM, hindi rin po ako tagahanga ni PBBM. Hindi rin po ako diehard PBBM. Pero ako po ay pro-Constitution.
Kung sino po ang nakaupo, ay obligado tayong sumuporta, obligado ako sumuporta dahil ayaw ko ng gulo. Ayaw na ayaw kong mawawala sa upuan ang isang taong hinalal ng taong bayan sa pamamagitan ng labas sa konstitusyon na aksyon. Lulugmok po lalo ang kabuhayan, lulugmok lalo ang bansa natin sa ganyan. Again, ako po ay hindi diehard Bongbong Marcos fan, pero humahanga ako sa unti-unti kong nare-realize na pagiging passive niya, hindi dahil sa hindi niya alam ang gagawin, hindi dahil sa naduduwag siya, kundi tinitiis niyang lahat ng ito dahil gusto niyang makafocus sa trabaho niya bilang presidente na yan naman talaga ang dapat gawin ng isang presidente. Huwag kang magpapa-apekto, huwag kang madidistract sa lahat ng ito dahil wala pong maitutulong ang mga ito kung makikipag-away siya dahil sa mga naririnig niya. Walang maitutulong sa bansa natin. So para sa akin, tama yung ginagawa niya. Passive lang siya. Pabayaan niya lang yan. Dumaloy ang dapat dumaloy kung iyan ay may gagawing aksyon sa batas. Hayaan mong batas ang gumawa niyan dahil meron tayong batas. Itong si Presidente Bongbong Marcos, hindi showbiz. Hindi katulad ng ibang tao na nasa politics. At the same time, ang tingin nila ay ano sila, yung showbiz personality. Yan ang basa ko kay PBBM. Hindi siya conscious at hindi niya nararamdaman na siya isang show business personality. Kaya ganito yung pinapakita niya. Hindi siya matakaw sa limelight, hindi siya matakaw sa reaksyon na lahat na lang ng mga pagbatikos ay sasagutin niya. Nagtatrabaho lang siya. Yun po ang paningin ko dito. Of course, nung nakaraan kong episode, sinabi ko rin, nakukulangan din ako doon sa ginawa niyang pag-veto doon sa GAA budget natin for this year to 2025. Nakukulangan ako. Sabi ko, meron pa dapat siyang ginawa dyan na parang ang binito niya dyan ay parang nasa 26 billion lang. Samantalang ang TPWH ay nadagdagan ng 288 billion na budget. Nagtototal ng, kung di ako nagkakamali, 1 trillion yung total budget ng DPWH na tinalo na, mas mataas na doon sa budget ng Department of Education. Pero, ladies and gentlemen, mukhang hindi rin lang ganun kababaw yan. Mukhang may ginagawa din si PBBM tungkol dyan na mga sa susunod na araw ay maririnig natin kung anong ginawa dyan. Kasi nga, parang sinalamaan ka lang yan, parang minanipulate lang ng Kongreso para magmukhang mataas pa rin ang education budget. Kaya sabi ko parang naisahan siya dyan ng mga congressmen. Pero, apparently, meron siyang malalim na hugot din dyan. Mukhang may baraha pa siya, mukhang may ginagawa pa siya dyan. Kaya sabi ko, itong presidente, si PBBM, ay hindi ganun kababaw. Mukhang kulang siya sa lahat ng ito, pero tumatrabaho siya. Yun ang nakikita ko kay PBBM.
Kaya nga, yung sinabi ko rin, tungkol dito sa pagbabanta, tungkol sa pagmumura ng malutong, nakita nyo, kulang din para sa akin yung sagot niya. Pero, biglang-bigla, first week ng January, nabalitaan natin, tanggal sa National Security Council. Tanggal sa National Security Council yung mag-ama na Duterte. So, may mga ibig sabihin yan. Hindi yan basta-basta mangyayari kung gusto pa rin ni PBBM na mag-reconcile dito kay Sara Duterte at ganun din dito kay PRRD. Mukhang totoo na susuportahan nila kung darating na ang arrest warrant ng ICC. Kaya sabi ko, tama rin yung sinasabi ni Senator Trillanes. May sinasabi siya dati na itong si President Marcos, sasabihin niya yung mga dapat sabihin, pero gagawin niya pa rin yung mga dapat gawin. Ibig sabihin, hindi naman kailangan makapag-away verbally. Pero yung mga dapat kong tapusin, dapat kong ma-accomplish na trabaho, gagawin ko yan. At yan ang ginagawa sa tingin ko itong si President Bongbong Marcos. Kaya nga sinasabi ko, mas mahirap itong ginagawa niya na pagtitimpi, pagbabaliwala, pagiging passive sa mga pagbatikos, mga pagbanat sa kanya ng mga Dutertes. Pero tumatrabaho siya silently at pinagagawa niya yung mga dapat gawin to deal with these people. At yung puna ko rin sa aking nakaraang vlog, sinasabi ko, hindi sapat at kailangan natin ng isang maton, kailangan natin isang matapang na tagapagsalita diyan sa Malacanang. Bumabanat na rin pati itong si Chief Justice Bersamin. Umaanghang na magsalita na gusto natin. Kasi nga, sinasabi ko, pareho sila ni PBBM na masyadong desente, masyadong malumanay. Kailangan mo rito sa mga ganitong klaseng kalaban sa politics, maanghang magsalita. Dahil napakaanghang magsalita nito mag-ama. Kaya sabi ko, kulang. Hindi dapat ganyan ang spokesperson ni PBBM. Pero itong lately, bumabanat na rin si Bersamin, si Secretary Bersamin. Siya nga nagsabi na itong si Sara Duterte ay mukhang irrelevant dito sa ating NSC. Na hindi siya kailangan. We find her irrelevant dito sa NSC. At binanatan din niya si Panelo nung sinasabi ni Panelo na ano daw ito, ill-advised at dirty politics. Binanatan din ni Bersamin. Sabi niya, wala nga daw moral authority or moral grounds itong si Panelo para magsalita ng ganito dahil tama naman siya, ginawa rin nila kay BP Leni Robredo yan nung panahon ni Digong Duterte. Kaya antayin natin. Mukhang yung mga hindi natin nagugustuhan kay PBBM ay may lalim at may ibig sabihin. Kaya, unang-una, yung base natin, yung kanyang pagiging mabait, positive na kagad yan. Ngayon, nagiging pula sa kanya nga, yung sobrang mabait at parang passive, parang hindi naman ganun. Deep inside him, meron siyang ginagawa. Ang kagandahan lang nito, dahil sa pagiging passive niya sa mga pagbatigo sa kanya, nakakapagtrabaho siya ng diretso. Nakakapag-focus siya sa ginagawa niya.
At dapat natin ipagpasalamat yan. Isang malaking problema dyan, of course, yung kanyang pinsan na antabayan na natin kung ano pa yung mga dapat niyang gawin dyan. Kung madidisiplina niya yan, mapagbabago niya yan, yan ang titingnan natin. Yung mga ginagawang manipulation sa budget, tingnan natin kung anong gagawin niya action dyan. So, ladies and gentlemen, mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan na lang muna. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to. At para doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe at please hit the notification bell, pati na rin yung like button at paki-share na rin sa ating mga kapatid, mga kamag-anak at kaibigan. Thank you so much, mga kapatid, kababayan, at magkita-kita po tayo.